Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Low pressure area sa silangan ng Mindanao. Bagyo na. Ada, posibleng tahakin ng Bicol Region. Pagkansela sa kontrata ng solar firm na pag-aari umano ni Representative Leandro Leviste, hindi umano inutos ng Malacanang. BARM elections sa March 30, alanganin na dahil sa huling pagpasa ng districting law. Sa MBC TV correspondents, 16 arestado sa iligal na pangingisda sa Orion, Bataan. Aabot sa 2.2 milyong pisong halaga ng huling isda at mga kagamitan kinumpiska. Sa MBC TV Sports, presyo para sa tiket sa Philippine Women's Open inilabas na. At sa Showbiz Spotted, operasyon kay Chris Aquino ipinagpaliban matapos tumaas ang blood pressure. Jopay, na ospital naman matapos mabagsakan ng tiles ang ulo at likuran. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ipinaaresto na ng korte sa Laguna ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang individual na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungeros. Kinumpirma ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na hawak na nila ang arrest warrant na inilabas ng Laguna Regional Trial Court Branch 26. Warrant of arrest were issued against Charlie TVY Ang alias Atong Ang at na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz. Ayon kay Nartates, tukoy na nila ang kinaroroonan ni Ang at handa nang isilbi ang warrant. Hindi bababa sa 10 na subject din umano ng warrant ang nasa kustodiya ng PNP dahil naka-restrictive custody. Certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure and the PNP personnel, all PNP personnel involved are of course mandated na sundin ito. At gagawin nila ang lahat. Samantala, ganap ng bagyo o tropical depression ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang umaga. Ito ang unang bagyo ngayong taon na pinangalan ng Ada na huling namataan sa layong 635 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Malapit sa gitna, taglay ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometro bawat oras at bugsong aabot sa 55 kilometro bawat oras. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Itinaas na sa signal number 1 ang Samar Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur kung saan makararanas ng pag-ulan dulot ng trough o extension ng bagyo. Base sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ito bilang isang tropical storm sa susunod na 24 oras at patuloy nakikilos pa kanluran at hilagang kanluran sa susunod na 3 araw. Maaari ito maglandfall sa Eastern Visayas pagdating ng Biyernes at Catanduanes pagdating naman ng Sabado o Linggo bago tawirin ang silangan ng Luzon. Samantala, patuloy namang umiiral ang amihan sa Northern Luzon na siyang magdadala ng pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora habang mainang pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Localized thunderstorms dulot ng easterlies naman ang magdudulot ng biglaang ulan sa nalalabing bahagi ng bansa.
Kaugnay ng balitang yan, makibalita tayo sa mga paghahandang ginagawa sa Bicol Region sa nagbabadyang pananalasa ng Bagyong Ada sa mga susunod na araw. Live nating makakausap sa MBC Network News ang gobernador ng Albay na si Governor Noel Rosal. Governor Noel Rosal, magandang tanghali po. Si Yuel Reyes po ito, live po tayo sa DZRH TV. Yes, Gov, magandang tanghali. Governor? Governor Noel Rosal, sir, good afternoon. Hello? 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 Yes, Gov, magandang tanghali po. Si Yuel po ito, live po tayo sa DZRH TV. Hello? Yes, Gov. Babalikan ho natin ang linya ni Governor Noel Rosal. Samantala, wala umanong kinalaman ang palasyo sa pagkansela ng Department of Energy o DOE sa mga kontratang unang ini-award sa solar firm na pagmamay-ari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sa katunayan, ang kumpanya pa mismo ng kongresista ang hindi umano tumupad sa kontrata noong Disyembre. Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. Binigyang diin ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kautusan mula sa Malacanang na kanselahin ang kontrata sa kanila ng solar energy company na pag-aari umano ni Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng termination ng mga proyekto na inaward sa iba't ibang kumpanya kabilang na ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni Garin na taon-taon naman silang naglilinis sa ahensya para alisin na ang mga developer na hindi sumusunod sa kontrata. Sabi ni Garin, ang energy sector ay isang napakamahal at napakahalagang serbisyo, kaya hindi maaaring hindi natutugunan ang mga commitment ng mga kumpanya. Sa consequence na yan, apektado yung publiko, ang gobyerno natin, ang DOE, we will go after this mga hindi naman pala legitimate na mga developers, yung humawak lang ng kontrata at walang ginawa. So we will go after them kung ano yung nakalagay doon sa kontrata, sa renewable energy law, sa criminal law, sa civil code. We will go after them because this is not the way that we will allow our developers to perform. Kailangan talaga kung may commitment ang power plant na magbibuild ka ng power plant, you deliver. Kasi otherwise, there will be a consequence. Iginiit din ng kalihim na hindi lamang ang kontrata ng Solar Philippines ang kanilang kinansela. Mula sa 163 mga tinerminate na kontrata, 28 sa mga ito ay mula sa Solar Philippines. Mayroon na niyang commitment ang naturang kumpanya na mag-deliver ng 12,000 megawatts nitong December 2025, pero sabi ni Garin, nasa 200 megawatts lamang ang na-deliver ng Solar Philippines. Sinabi rin nito na wala silang natanggap na kahit anong sagot mula sa Solar Philippines para ipetisyon ang pagkansela ng kanilang kontrata sa kabila ng kanilang koordinasyon. Up to the very end, Katuning, nasasabi namin, show cause order na, bakit wala kayong delivery, di ba? So ginagawa namin, we follow the steps. Napaka-nerd namin yan. Sinusunod namin ang kada step na we will notify, show cause order, tapos pa-justify sa'yo. Minsan, usually pag ginastify mo naman, pinagbibigyan namin eh. Kaya minsan may delay talaga. Kaya hanggang last minute, pinagbibigyan namin. Kasi we're hoping talaga na we trust that you will deliver and we want this, we need this for the country. So lahat po ng notices, binibigay yon up to the last siguro na communication na pinapadalan, terminated ka na, ito yung babayaran mo. So we've done all the notices. Unfortunately, many of these companies, including Solar Philippines, never sila nagre-respond to any communications na pinapadalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi malabong abuti ng siyam-siyam ang binabalak na extradition treaty sa Portugal para mapauwi ng Pilipinas si Zaldi o dating Congressman Zaldico na itinuturing na pangunahing sangkot sa flood control scandal. Mungkahi ni ML Party List Representative Laila de Lima, ipadeport si Ko sa halip na matenga sa napakahabang proseso. Ang mga detalye sa ulat ni Milky Regunan.
Hindi umano na brief si Pangulong Bongbong Marcos na matagal ang proseso ng extradition treaty at kung ito ang opsyon ng gobyerno, tiyak matatagalan din ang pagbabalik sa bansa kay dating Congressman Elizalde Co. Ayon kay Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, kung idadaan sa negosasyon sa Portugal sa pamagitan ng extradition treaty para maaresto si Co, tinawalaan niyang sense of urgency ang gobyerno. Sabi ni de Lima, ang dapat ikonsidera ng gobyerno sa ngayon ay ang paghiling sa Portugal ng deportation kay Co sa pamagitan ng diplomatic channels na hindi na kailangang pagtibayin pa ang extradition treaty. Dagdag pa ni de Lima, kung hindi ito ang opsyon na tinitignan ng Department of Foreign Affairs, lalo lamang nababawasan ang tsansa na agad na mapabalik ng bansa si Co. Paliwanag pa ni de Lima, ang deportation ang kasunod sanang hakbang ng agad ginawa ng gobyerno matapos kanselahin ng DFA ang passport ni Co. Una rito, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na inatasan na ni Pangulong Marcos ang concerned government agencies na iproseso ang extradition treaty sa Portugal, kung saan pinaniniwalaan na naroroon si Elizalde Co. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handa namang umalalay ang Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police sa forensic audit at analysis ng kontrobersyal ng binansagang Cabral Files o ang listahan ng mga sangkot sa buong flood control scandal. Ito'y upang tiyakin na walang tampering na nangyari sa mga dokumento na sinasabing kinuha raw ni Congressman Leandro Leviste mula sa opisina ng yumaong Undersecretary Catalina Cabral. Narito ang report ni Edniel Parosa. Pinay-standby na ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Anti-Cybercrime Group para sa posibleng forensic audit ng Cabral Files. Kasunod ito ng pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na susuportahan niya ang release ng listahan ng dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay ng mga politikong sangkot tumano sa flood control scandal. Binigyang din ni Dizon na kailangan itong dumaan sa forensic audit para masiguro ang authenticity ng mga gadget at dokumento. Pero nilinaw ni Nartates na wala pa sila natatanggap sa kanilang bahagi na kopya ng Cabral Files. Naratili namang handa ang ACG sa kahit anong request para sa kanilang technical assistance sa usapin. Nauna nang sinabi sa DZRH News ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo na nakipag-ugnayan ng Office of the Ombudsman sa PNP ACG makarang i-turn over ng DPWH at tanggapan nito ang ilang computer ni Cabral. Ombudsman na rin naman ang bahalang magbigay sa PNP ACG ng files para sa kaukulang pagsusuri. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumandera naman sina Education Secretary Sani Angara at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian bilang top-performing cabinet members ng Pangulo matapos magkamit ng mataas na trust at satisfaction ratings sa isang survey. Sa kabilang dulo ng listahan, sumadlak naman si Trade Secretary Cristina Roque na binatikos kamakailan dahil sa isyu ng 500 peso Noche Buena. Ang buong datos sa ulat ni Dustin Bayog. Dalawang miyembro lamang sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakakuha ng majority approval rating sa pinakabagong public opinion survey ng Tangere. Ito ay sina Department of Education Secretary Sani Angara at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na itinuturing na top-performing cabinet members. Pareho sila nakakuha ng majority approval pagdating sa kanilang paggawa ng trabaho at tiwala sa kanila ng publiko. Wala nang iba pang miyembro ng gabinete ng Pangulo ang nakakuha ng ganitong rating. Nakakuha si Angara ng 52.71% satisfaction at 53.95% trust, habang nakakuha naman si Gatchalian ng 50.92% satisfaction at 49.01% trust. Sinundan nito ng iba pang opisyal na sina Renato Solidum ng Science and Technology, Leo Cacdac ng Migrant Workers at Conrado Estrella III ng Agrarian Reform. Sa kabuuan, 40% lamang ang naitalang approval rating ng buong gabinete ng Pangulo na may 32% dissatisfaction.
Mas mataas naman ang porsyento ng mga walang tiwala sa gabinete sa 42.8% kaysa sa 33.2% na nagsabi magtitiwala ito sa mga opisyal ng gabinete. Nangunguna sa hindi pinagkakatiwalang opisyal ay ang DTI Secretary na si Maria Cristina Roque na mababatid na nangunguna sa pahayag tungkol sa 500 peso Noche Buena at ang kalihim ng DPWH na si Vince Dizon na isa sa nangunguna naman sa pag-imbestiga sa flood control anomaly. Ayon sa Tangere, mas kumikiling ang publiko sa mga sektor na nakatugon sa human capital at kapakanan tulad ng edukasyon, social welfare at trabaho. Isinagawa ang survey sa 1,600 na katao sa iba't ibang rehiyon ng bansa mula January 7 hanggang 10 ngayon 2026. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Uniteam, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong international community. Ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Abu Dhabi Sustainability Week para tugunan ang problema sa climate change. Ayon sa Pangulo, lahat ng sektor at bansa ay may obligasyon na aksyonan ang krisis at maging bahagi ng solusyon. Magbabalita si Leth Narciso. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon para mas palakasin at gawing sustainable ang mga hakbang sa pagtugon sa climate change. Sa kanyang talumpati sa Abu Dhabi Sustainability Week sa United Arab Emirates, binigyang diin ng Pangulo na ang aksyon sa nagbabagong panahon ay responsibilidad hindi lamang ng gobyerno o pribadong sektor, kundi ng buong international community. Punto pa ni Pangulong Marcos, magkakaugnay ang mga isyu ng enerhiya, tubig, pagkain, pananalapi at kapaligiran, kaya't kinakailangan ng coordinated solutions at sama-samang hakbang ng mga bansa para matugunan ang mga hamon ngayon at sa hinaharap. Bilang isa sa mga climate vulnerable countries, iginiit ni PBBM ang pangailangan ng mas patas at mas accessible na climate finance, development financing at official development assistance para sa developing at middle-income countries. Binanggit din ng Pangulo na sa Pilipinas ay patuloy na isinusulong ng administrasyon ang community-led climate resilience, kabilang ang mga adaptation project na sinusuportahan ng People's Survival Fund gamit ang climate data at makabagong teknolohiya. Samantala, muling kinilala ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng Pilipinas at maging sa UAE. Sa sidelines ng kanyang biyahe sa Abu Dhabi, kinumusta ng Pangulo ang Filipino community doon. Ayon kay PBBM, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga OFWs. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, kinumpirma naman ng Malacanang na balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos na lumapag kaninang alas 11:28 ng umaga. Sa mundo ng tennis, opisyal na inilabas ng Philippine Tennis Association ang detalye ng ticket prices at bentahan para sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Ang mga dapat niyong malaman sa report na ito. Inilabas na ng Philippine Tennis Association ang presyo ng mga tiket at petsa ng pagbebenta para sa paparating na Philippine Women's Open, ang kauna-unahang WTA tournament na gaganapin sa Pilipinas. Magiging available ang mga tiket para sa qualifying at main draw matches mula Miyerkules sa pamamagitan ng online at on-site selling ng SM Tickets, ang opisyal na ticket partner ng torneo. Nakatakdang gawin ang qualifying matches sa January 24 at 25, habang ang main draw matches ay mula sa January 26 hanggang 29. Ang qualifying matches ay may mga presyong 200 pesos kada araw, samantalang ang unang 4 na araw ng main draw matches ay may presyong 1,000 piso kada araw para sa free seating. Ayon sa PhilTA, layunin ng partnership nito sa SM Tickets na gawing mas madali at accessible ang pagbili ng mga tiket dahil maaaring bumili online sa anumang SM Mall at kunin ang mga ito sa SM o direktang sa venue sa panahon ng torneo. Sinabi rin ng samahan na magsisimula ang bentahan ng regular free seating tickets sa hating gabi para sa mga laro mula Enero 24 hanggang 29. Magbabago naman ang presyo para sa semifinals at finals na i-aanunsyo pa sa susunod na linggo. Ang mga tiket para sa semifinals ay nakapresyo ng 1,500 pesos, habang ang finals naman ay 2,000 pesos na may nakalaang reserve seat sa bagong ayos na center court. Ipinahayag ng PhilTA na sinadya nilang gawing abot kaya ang mga tiket upang mahikayat ang mas maraming manonood.
Bukod sa panonood ng tennis, maaari rin umanong maglibot ang mga bisita sa Rizal Memorial Sports Complex, kabilang ang fan zone at museo na nagtatampok sa kasaysayan ng Philippine sports. Mapapanood din ng live at libre ang mga laban online sa pamamagitan ng WTA Unlocked para sa mga miyembro. Nakatakdang ganapin ang Philippine Women's Open mula January 26 hanggang 31 sa Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila. Sa aming pagbabalik, Team Liquid Philippines natalo sa Selangor Giants sa M7 Swiss Stage. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Bangsamoro elections sa March 30, posible nga bang hindi na naman matuloy? Sa MBC TV Global, dating South Korean leader Yoon Suk Yeol, posibleng maharap sa parusang bitay. At sa Showbiz Spotted, isang dekada matapos ang kanilang huling Manila tour, BTS kasado ng magbalik Pilipinas sa 2027. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, makibalita tayo sa mga paghahandang ginagawa sa Bicol sa nagbabadyang pananalasan ng Bagyong Ada sa mga susunod na araw. Live nating mga kapanayam dito sa MBC TV Network News, ang gobernador ng Albay na si Governor Noel Rosal. Governor Rosal, sir, magandang tanghali. Si Yuel po ito, live po tayo sa DZRH TV. Babalikan natin ang linya mula kay Governor Rosal. Samantala, alanganin ng matuloy ang BARM parliamentary elections na itinakda sana sa March 30, 2026. Yan ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa DZRH matapos ang pagpasa ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa redistricting law. Sabi ni Garcia, bagamat kinikilala ng COMELEC ang hakbang ng BTA, huli na ang pagpapasa ng redistricting dahil pasok na ito sa 120 days bago ang halalan. Giit ng COMELEC Chairman, labag sa batas kung ipipilit na isagawa ang halalan sa ika-30 ng Marso. Aniya, nasa Kongreso na ang bola kung kailan isasagawa ang unang Bangsamoro elections, pero apela ng COMELEC, huwag itong gawin sa susunod na taon o sa 2028. Sa Suprema dapat magkaroon ng panibagong districting law ang Bangsamoro ng October 30, 2025. Dumating po October 30, 2025. Unfortunately, hindi po nagkaroon ng bagong batas patungkol dyan. So, kami po ay talagang umaasa sana na magkakaroon ng batas. Sabi rin ng Korte Suprema, sige, hanggang November 30, dapat merong batas ng districting. Dumating po November 30, wala pa rin po. Pero ang Supreme Court nagsabi, bawal nang magkaroon ng mga pagbabago sa teritoryo 120 araw bago mag-eleksyon. Matatandaang iniutos ng Korte Suprema ang pagpapaliban sa Bangsamoro elections noong October 2025. Yan ay matapos ideklarang labag sa batas ang Bangsamoro Autonomy Acts 58 at 77 na lumilikha ng mga parliamentary districts sa BARM. Sa iba pang balita, political dynasty ang nakikitang pangunahing salarin ni Senator Kiko Pangilinan sa matinding kahirapan sa bansa. Maliban sa may datos na nagpapatunay rito, halos 4 na dekada na rin itong nakasaad sa mismong saligang batas. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin anyang binabaliwala ang panawagan ng mambabatas sa report ni Raymond Dadpaas. Kung walang political dynasty, walang mahirap na lugar sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan kasunod ng panawagan na ipasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Pangilinan, napakalinaw sa mga datos sa mga pag-aaral na nagsasabing kung saang lugar pinakamalalakas ang political dynasty ay pinakamatindi ang kahirapan. Wala nang palusot ang lulusot sa patuloy na pagkakaantala ng batas dahil kulang pa ang aksyon. Sa ika-2 ng Pebrero ay mag-39 na taong gulang ng 1987 Constitution
Pero sa halos 4 na dekada, binabaliwala lang ang maliwanag na utos nito na ipagbawal ang mga dinastiyang politikal. Sa pulong ng LEDAC noong Disyembre, isinama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law sa priority ng kanyang administrasyon ngayong taon. Maliban sa pagtutol laban sa korupsyon ay malakas din ang sigaw na itigil na ang political dynasty na siyang ugat ng kahirapan. Nanawagan si Pangilinan sa liderato ng Senado na simulan na sa lalong madaling panahon ang mga hearing hinggil sa anti-political dynasty bills na kanyang inihain. Hiwalay pa kina Senador Risa Hontiveros, Ping Lacson, Robin Padilla, Bam Aquino at JB Ejercito. Hamon ni Pangilinan, ito na ang panahong patunayan na seryoso ang gobyerno na gustong umasenso ang bansa. Ang susunod na Pangulo ng bansa ay hindi dapat kabilang sa political dynasty. Dahil kung walang political dynasty, walang mahirap. Nakamasid ang taong bayan at di na bibenta ang muling katwiran na pagpapaliban pa sa pagpasa ng anti-political dynasty law. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balikan natin ang linya kay Albay Governor Noel Rosal. Governor Rosal, sir, magandang tanghali. Si Yuel po ito. Live po tayo sa DZRH TV. Magandang tanghali po. Opo. Good afternoon. Good afternoon, sir. Unahin na po natin ang sitwasyon ngayon na may inaasahan po tayong unang bagyo ngayong 2025 na bagamat hindi ho direktang dadaanan ng bagyong Ada, pero yung trough ay posibleng makaapekto ho sa atin sa lalawigan ng Albay. Kamusta ho ang mga paghahanda natin? Yes, actually, pag bagyo, iba ang treatment namin yan. No? Iba. Kasi lahat mga dati pang deposit na laba. No? Kaya iba po ang treatment namin sa baba ng 6 kilometers. Pag nasa ulaing area ka, i-evacuate natin. Pero short-lived lang yan. Overnight, para lang may siguro natin ang safety, tinatawag namin na preemptive evacuation. So, yan po. We have issued that on Friday. Para sa tao, nasa evacuation na yan. Ito ho ba ay persahang pagpapalikas na Gov? Tama po, ngayong Biyernes, gaano karaming mga residente po yung pinag-uusapan natin? Actually, this is localized. Yung barangay mag-i-implement. Kung po yan, buhay nila yan, kaya parang post-boto na yan, talagang ang mga tao pupunta yan doon. Nagbibigay na lang ako ng pagkain, provision ng pagkain, then at least pag-uwi nila, meron silang baon. Opo. Meron, bukod ho dito sa papalapit na bagyong Ada, meron din ho tayong pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Mayon. Yun ho bang mga inilikas natin ay bukod pa yung mga ililikas naman natin para dito sa bagyong Ada? Well, naka-steady tayo sa alert level 3. Do patuloy po yung PC, yung parametric density current, o yung tinatawag natin sa Bicol, yung nakikita natin ngayon na fire, na lumalabas yan po yung tinatawag natin PTC. So, based sa state ng hindi pa anong malakas ang pressure to create a pyroclastic explosion or magmatic, no? Gaya na nangyari in 18. Kaya ngayon, steady lang tayo sa 20 sa meters, alert level 3. And yung 1,000 system, yun, may pagkain na yun up to 15 days. So far, Gov, yung mga pang-relief naman natin ay tuloy-tuloy at hindi pa naman po nagkukulang? Okay pa. And the next 15 days, pumasok kasi si Secretary Garcia na tamang provision for 15. Then next time kami rin yung LGU ng 15 days. So far, ang video lang ang pinag-aanda namin pag level 4 and eventually mag-5, you're talking of about 13,000 milis. Medyo iba na to. You're talking about 50,000 individuals. And yan talaga, kailangan ng tulong. Hindi lang ng gobyerno, hindi yung mga private pasok.
Opo, panghuli na lang, Gov, merong hong pangamba ngayon ng lahar din dahil sa kasabay ng pag-aalboroto ng bulkan, yung papalapit na bagyo. Nasa inyo po pagkakataon ngayon, Gov, para ho manawagan na rin po sa ating mga kababayan sa Albay. Yes po, salamat. And yung mga kababayan ko namin dyan, gusto ko lang na i-announce doon sa inyo na don't worry po sa mga natin dito sa on top of the situation. Alert level 3 lang po tayo. Only about 1,000 family lang ang involved dito. Now, yung mga kababayan natin dito sa Albay, anytime now, talagang ang aking ng bagyo, stay dito, dadaan ng Albay or at least sa gilid, we have to issue again a directive of preemptive evacuation dun sa mga low-lying areas, lahar areas, landslide prone areas. So yan po ang mga directive natin from the Provincial Disaster Risk Reduction Management ng Albay. Salamat po. Salamat. Albay Governor Noel Rosal, sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong tanghali at mabuhay po kayo. Samantala sa iba pang balita, nasagip naman ng mga otoridad ang nasa higit 60 minor de edad na lumabag sa curfew sa Tondo, Maynila. 3 sa mga ito nahuli pang gumagamit ng solvent. Ang mga detalye sa balita ni Boy Gonzales. Higit 6 na po katao, karamihan mga menor de edad ang na-rescue ng Manila Department of Social Welfare o MDSW Disaster Response Team sa isinagawang curfew operation sa paligid ng simbahan ng Santo Niño de Tondo. Isinagawa ang operasyon katuwang ang Moriones Police Station 2 bilang bahagi ng paghahanda sa nalapit na kapistahan ng parokya. Ayon kay MDSW Director J. Reyes de la Puente, karamihan sa mga na-rescue ay lumabag sa curfew ordinance. 3 sa mga menor de edad ang nahuling gumagamit ng solvent habang isang nakatatanda naman ang inaresto dahil din sa solvent use. Pinaalalahanan ng MDSW ang mga magulang na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak lalo na sa oras ng curfew. Isinailalim sa profiling ang mga menor de edad, ang ilan ay pinauwi matapos sunduin ng kanilang mga magulang habang ang iba ay pasamantalang dinala sa Reception and Action Center para sa karampatang tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dinami-rami ng mga hayop sa mundo, marahil mayorya dito ay nakita o napanood na natin sa telebisyon o social media. Ilan pa nga sa mga ito ay bida dahil sa kakaiba nilang kakayahan, tunog, sukat, maging ang itsura at katangian ng mga ito. Kaya naman alamin na dis, ano nga ba ang itinuturing na pinaka-weird na hayop sa buong mundo? Ang platypus o ang Ornithorhynchus anatinus ang itinuturing na pinaka-weird na hayop sa mundo. Isa itong uri ng semi-aquatic mammal na mayroong tuka at paa na tulad ng sa mga bibe. Mayroon ding itong buntot na parang sa beaver at katawan at balahibo na para naman ay sa otter. Ang mga lalaking platypus ay venomous o nakalalason. Mayroon silang stingers o tinatawag na spurs sa kanilang takong. Ang nagpayunik pa sa mammal na yan ay ang platypus kasi ay nangingitlog. Isa lamang ito sa 2 mammals na nangingitlog. Ang isa ay ang tinatawag na echidna. Dahil ang mammals ay hindi nangingitlog at nanganganak mismo tulad ng sa tao at umaasa sa gatas mula sa kanilang ina, kung kaya naging kakaiba ang hayop na ito. Naging parte na nga rin ito sa isang cartoon show na paborito nating panoorin noong tayo ay mga bata pa. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Namataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea ang aabot sa 41 Chinese vessels nitong unang linggo ng taon. Bagamat halos doble mula sa buwan ng average na 25. Sinabi ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maaga pa para ikaalarma ang pagtaas ng bilang. Gayunman, patunay umano ito sa integration ng People's Liberation Army, Coast Guard at milisya ng China na naoobserbahan sa nakalipas na taon.
Sabi ni Trinidad, lumalapit din ang mga ito sa key areas gaya ng Bajo de Masinloc, Pag-asa Island, Ayungin Shoal at Escoda Shoal. Nitong Enero 12, isang sasakyang pangisda ng mga Pinoy ang unang nakaranas ng harassment ng Chinese vessel sa Panatag Shoal ngayong 2026. Tiniyak naman ng AFP ang contingency plans at patuloy nitong pagpapalakas gaya ng mas maraming patrols kasama ng kaalyado at pinapaspasang modernisasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon na makonvict ang isang dating Pangulo ng South Korea sa kasong kriminal, isinusulong ng piskal ang parusang bitay laban sa napatalsik na si Yoon Suk Yeol matapos nitong ideklara ang panandaliang martial law noong 2024. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea, isinusulong ng South Korean prosecutors ang parusang bitay laban kay ousted President Yoon Suk Yeol matapos ay dineklarang panandali ang martial law noong December 2024. Anila, maituturing na isang serious destruction of constitutional order ang ginawang hakbang noon ni Yeol na umano'y nagbanta sa kaligtasan ng Estado at kalayaan ng mga mamamayan. Samantala, habang buhay naman na pagkakakulong ang nais ipataw kay former Defense Minister Kim Yong-yeon na siyang inilarawan na kasangga ni Yeol sa lahat ng naging aligasyon. Nakatakda namang lumabas ang hatol ng Regional Trial Court sa dalawang dating opisyal sa susunod na buwan. Samantala, balita naman mula sa Iran. Iniulat ng isang Iranian official na umakyat na sa halos 2,000 katao ang bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na madugong kilos protesta sa kanilang bansa. Habang sa ulat naman ng US-based Human Rights Activist News Agency, kumpirmado ng mahigit 1,800 casualty sa nakalipas na 17 araw na protesta sa kabila na nagpapatuloy na internet blackout sa bansa. Habang sinabi naman ni US President Donald Trump na kasalukuyang kumikilos ng Amerika para pumagitna sa sitwasyon ng Iran kung saan nakatakdang magpulong ang dalawang bansa sa mga susunod na araw. Sa iba pang balita, isang nagwawalang elepante naman ang pinaghahanap ng mga otoridad sa India na siyang anilang sinisisi sa pagkamatay ng nasa 20 katao at 15 ang sugatan. Ayon sa ulat, 9 na araw na nagwawalang naturang elepante na siya naging sanhi na rin ng pagkapanik ng mga residente sa bahagi ng West Singbam District. Kasalukuyang sinusundan na ng mga otoridad ang trail ng elepante upang maisagawa ang rescue operation matapos mapabilang na rin sa mga nasawi ang mga bata at matatanda. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The long wait is finally over para sa Pinoy armies like me. Ito'y matapos i-anunsyo ng global sensation na BTS ang kanilang pagbabalik Pinas. Ang ilang detalye sa world tour ng Bangtan Boys sa Showbiz Report na ito. Buhay na buhay kagabi ang Pinoy armies of fans ng BTS matapos i-anunsyo ng K-pop supergroup ang schedule ng kanilang highly anticipated world tour kung saan kabilang ang Pilipinas sa listahan. Sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook muling magpapasiklab sa Philippine stage sa March 13 and 14, 2027 o isang dekada matapos ang kanilang Wings tour noon na siyang huling beses na nagdaos ng full group concert sa bansa ang Bangtan Boys. Pero magunita na April last year, nagkaroon ng solo concert ang rapper-dancer na si J-Hope sa Pinas na dinagsa ng libo-libong fans. Espesyal nga ito sa armies across the globe gayong ang upcoming BTS World Tour na nakatakdang mag-kick off sa Goyang, South Korea sa Abril, ang first time na muling magtatanghal sa isang entablado ang OT7 matapos silang sumabak sa mandatory military service. Sa ngayon, wala pang ilabas na eksaktong detalye pagdating sa venue, ticket prices at seat plan ng Manila concert ng Dynamite Hitmakers. And one thing's for sure, bangers na rin ang armies sa 5th studio album ng global sensation BTS na ilalabas naman sa March 20. Pagbabalik, health update mula sa Queen of All Media na si Chris Aquino. At bakit nga ba isinugod sa ospital ang sex bomb member na si Jopay? Alamin mamaya sa aking pagbabalik. Tutok lang sa MBC TV Network News, BRB.
Abangan sa aming pagbabalik, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan hindi pa rin umuuwi ng bansa. Sa MBC TV Sports, balikan ang sagupaan ng Team Liquid at Selangor Red Giants sa M7 World Championships. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi pa rin umuuwi sa Pilipinas si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na iniimbestigahan sa anomalya sa flood control halos isang buwan matapos ang nakatakdang pag-uwi noong December 17. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pa silang naitalang bagong travel o biyahe ni Bonoan. Una nang sinabi ni Sandoval na wala silang legal grounds upang magpatupad ng anumang hakbang laban sa dating kalihim. Matatandaan kasama si Bonoan sa inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order, pero para lamang ito sa travel monitoring at hindi travel restrictions. Lumabas ng bansa si Bonoan noong November 11 para samahan umano ang kanyang may bahay na sasalang sa medical procedure. Samantala, arestado ang 16 na individual sa kasong iligal na pangingisda sa Orion, Bataan. Dito nasabat ng operatiba ang nasa higit 2 milyong pisong halaga ng huling isda at fishing equipment. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa 16 na mga isda kabilang ang 2 kapitan ng bangka ang naaresto ng mga tauhan ng Orion Municipal Police Station, katuwang ang Orion Bantay Dagat matapos mahuli sa iligal na pangingisda ang mga ito sa katubigang sakop ng Barangay Kalangusan, Orion, Bataan, dakong alas 4:30 kaninang madaling araw. Nakumpiska sa operasyon ang 2 motorized fishing boat, iba't ibang kagamit ng pangisda at humigit kumulang 48 kilo ng sari-saring isdang iligal na nahuli na may kabuang halagang tinatayang 2.2 milyon. Ang mga suspect ay pawang residente ng Barangay Haguni, Bulacan ay nilabag ang mga probisyon ng Municipal Ordinance No. 20-020-123 hinggil sa ipinagbabawal na uri at pamamaraan ng pangisda. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinakip ng mga pulis sa Lavisaris, Northern Samar ang isang misis ng sampahan nito ng kasong grave slander. Nilakip ito ng Ito Ford Maneuver Company Regional Mobile First Battalion. Kinilala ito sa kanyang alias na si Neneng, 47 taong gulang, at ayon sa report ng BNP, isa itong meat shop crew member at residente ng bayan ng Katarman. Mayroong warrant of arrest sa nasabing misis na inisyo noong November 25 noong nakarang taon ni Judge Alan Cornejo, ang presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court Judicial Region Katarman Norte, Samar. Kaugnay naman ito ay may piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado, halagang 18,000 pesos. Kabilang sa mga umaristo sa nasabing wanted ang Lavisaris Police. Pansamantala itong dinala sa Lavisaris Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ba ay madalas na maging moody at magagalitin? Nako, hinay-hinay lang dahil bukod sa biro ng marami na ito raw ay nakakapangit, may iba pa pala itong seryosong epekto sa atin. Ayon sa mga eksperto, bagamat normal na makaramdam nito, posible itong magpataas ng heart rate, magpahina ng immune system at iba pa. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto alamin sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Mood swings,
Mabilis na pagkairita at pagkimkim ng galit sa katawan ay ilan lang sa mga natural na emosyong maramdaman ng isang tao kapag tayo ay galit. Ito ay maaaring dulot ng maraming factors tulad ng labis na stress sa trabaho, school o maski sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pero kung napapadalas na at matagal nang naranasan ang ganitong uri ng emosyon, ay may malubhang epekto na pala ito sa ating katawan. Ayon sa pag-aaral ng Frontiers in Immunology, ang labis na galit at emotional stress ay nagdudulot ng nervous system dysregulation, isang kondisyon na nakakaapekto sa balanse ng mga hormones at immune system sa katawan ng isang tao. Isa na rito ang pagtaas ng heart rate. Sa tuwing nagagalit, naglalabas ang ating katawan ng cortisol at adrenaline na nagre-resulta ng inflammation sa loob. Kung magtuloy-tuloy ang emotional stress, ay maaaring humina ang ating immune system at magresulta sa iba pang karamdaman gaya ng mas maging prone sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng impeksyon at marami pang iba. Ayon pa sa isang health journal, ang 1 minuto lamang na labis na pagkagalit ay maaaring magpababa ng ating human immune system hanggang sa 5 oras. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang sobrang pagkagalit ng isang tao ay pwede ring magdulot ng insomnia o hirap sa pagtulog at indigestion o mahinang pagtunaw ng pagkain. Hindi lang sa isip ang nai-stress, kundi puso, bituka at maging ang ating skin health ay posibleng maapektuhan. Kaya naman upang maiwasan ang mga ito sa kabila ng galit na nararamdaman ay maaaring sundin ng simple at araw-araw na practice ng deep breathing, mindfulness at paggalaw ng katawan gaya ng paglalakad ay malaking tulong na sa pagpapanatili ng balansing isip at kalusugan. Hindi lamang ito paraan para pakalmahin ng sarili kundi para palakasin na din ang ating immune system. Kaya't paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang kung magalit, sa kabila man ng triggers at negativities, ay huwag pa rin natin kalimutang ngumiti para makatulong sa ating journey ng pagiging healthy. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, nakuha ng Team Liquid Philippines ang una nitong pagkatalo sa M7 World Championship matapos mabigo kontra silang Red Giants ng Malaysia sa Swiss stage. Ang naging laro sa report na ito. Nabigo ang Team Liquid Philippines laban sa Malaysian squad na Selangor Red Giants with 2-1 sa Swiss stage ng M7 World Championship na ginanap sa Jakarta, Indonesia noong Martes. Matapos manalo sa unang laro, hindi na panatili ng mga pambato ng Pilipinas ang kanilang malakas na simula at nahirapan sa sumunod na 2 laro laban sa double fighter composition ng SRG na siyang naging sanhi ng kanilang unang talo sa torneo. Matapos mapigil ni Kiel Oheb Soriano ang surprise Golden Sora pick ng SRG sa Game 1, agad na tinutukan ng mga Malaysian ang star carry ng Team Liquid sa early game ng Games 2 at 3 na nagbunga ng kakulangan sa resources. Nahirapan ang Team Liquid na sumabay sa mid-game power spike ng SRG sa pangunguna ng Filipino import na si John Innocent Banal na nanguna sa opensiba gamit ang Sora at CC. Nagtala siya ng 5-1-10 sa Game 2 at 5-11 sa Game 3. Sa panig naman ng Team Liquid, si Oheb ang nanguna sa serye na may pinakamagandang laro sa Game 1 matapos magtala ng 5-7 KDA gamit ang Claude. Dahil sa panalo, nakasiguro na ng pwesto sa knockout stage ang Selangor Red Giants habang bumaba ang Team Liquid Philippines sa ika-4 na round ng Swiss stage. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ring makapasok sa playoffs ang Team Liquid kung makakuha ito ng panalo laban sa Yangon Galacticos ng Myanmar. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, bakit nga ba hindi natuloy ang dapat sanay operasyon ng Actress TV host na si Chris Aquino kahapon? At sex bomb Jopay isinugod naman sa ospital. Ang paliwanag ng Queen of All Media at dahilan ng pagkaka-ospital ng dancer sa report na ito. Hindi natuloy ang dapat sanay operasyon ni Chris Aquino kahapon, araw ng Lunes. Sa isang Instagram post, idinitalya ng Queen of All Media na ipinagpaliban ito matapos tumaas ang kanyang blood pressure na dulutan niya ng migraine. Kasabay naman yan, proud mama ang TV host actress na nakikipaglaban sa 9 autoimmune diseases sa bunsong si Bimbi na nakaalalay din sa kanyang kuya Josh. Magunita na bago matapos ang 2025 hiling ni Chris sa fans ang patuloy na pagdarasal
nagdasal para sa kanyang paggaling. Samantala, sa iba pang balita, isinugod naman sa ospital ang dancer na si Jopay Pagya Zamora matapos aksidenteng mabagsakan ng kanyang ulo at likuran ng tiles ng CR. Dahil dito, agad sumailalim ang Sex Bomb Girls member sa CT scan at MRI. Sa ngayon ay pinayuhan na raw muna siya ng doktor na magpahinga habang naghihintay ng resulta. Nagpaabot din si Jopay ng pasalamat sa lahat ng mga nag-alala at nagdasal para sa kanya. Pagtitiyak naman ng dancer, tuloy lang anya ang laban lalo na't kasado na rin ang round 3, 4, and 5 ng kanilang Get Our Reunion concert sa Pebrero. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuvel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw na ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.